Hazel's POV. Kausap ba nito si Jamia? Tanong na isipan ni Hazel habang palihim na nakikinig kay Johan habang kausap nito si Jamia sa phone. Nang makita niyang tinapos na nito ang pakikipag-usap ay dali-dali siyang tumalikod pabalik sa lababo upang ipagpatuloy ang pagbe-bake. May namamagitan ba sa dalawang yun? Base kasi sa pagkakarinig niya, parang naninita si Jamia dito kaya panay ang paliwanag ni Johan. Kailan pa ba siya naging tsismosa? Napapailing na pinagpatuloy na lamang ni Hazel ang ginagawa. Umaasa siyang makakapasa sa panlasa ni Johan itong ginagawa niya. Hindi nga niya alam sa taong yun kung bakit naisipan ito magpagawa ng dessert sa kanya. Naginugal lamang naman ito online. Ewan kung magkakaigi itong chocolate cake na ginagawa niya. First time niyang mag-bake ng cake. Bahala na si Batman. Sarapan mo yung cake, darating si Jamia mamaya. Narinig niyang sabi ni Johan sa kanya pagkatapos ay tumalikod na. Napaawang ang labi niya. Pinapupunta ni Johan ditong dalaga. Napatitig si Hazel sa cake na isinalang niya sa oven. Pinagkrus niyang kanyang mga daliri. Hopefully ay hindi siya mapahiya sa cake na ginawa niya. After almost an hour ay natapos din ang cake na kanina pa niyang hinihintay. Excited na kinuha niya yon sa oven. Mukha namang masarap. Inamoy-amoy pa niya yon, ang bango at mukhang masarap. Pwede na siguro talaga ako mag-asawa, masayang sabi niya. Pinatong niya ang cake sa mesa para palamigin. Hindi niya alam kung anong oras darating si Jamia. Hindi niya alam kung bakit kinakabahan siya. Alam ba nito ang tungkol sa kontrata nila ni Johan? Patay na. Panigurado niyang aawayin siya nito. Hindi naman siya manhid para hindi maramdamang malakas ang tama nito sa lalaking yun. Nilinis niya ang buong bahay. Tiniyak niyang walang alikabok na maliligaw man lang sa bahay. Feeling niya ay binan niya ang darating na pilit siyang hahanapan ng mali. Hindi pa niya lubos na kilala si Jamia pero halata na niyang hindi siya nito gusto and vice versa. Hindi rin niya to gusto. Magkaugali ito ni Lily na gandang-ganda sa sarili. Ang kahibahan nga lang ay talaga namang maganda si Jamia. Unlike Lily, na hindi niya makita kung nasang banda ang ganda nito and yet kung makaarte ay akala mo'y kung sinong pagkaganda-ganda. Nagingit-ngit na naman si Hazel nang maalalang maldita niyang stepsister at ang wicked stepmother niya. Nasa ang lupalop na kaya ng Pilipinas sa mga to. Isa pa nga pala yun sa problema niya. Kailangan malaman niya kung nasaan ang mga to. Babawiin niya ang bahay niya. Siya lang may karapatang magmay-ari ng bahay na ipinundar ng mga magulang niya. Hindi siya titigil hanggat hindi naiayos ang lahat. Kinabahan siya nang marinig ang malakas na doorbell sa labas. Bago pa niya mabuksan yun ay nakababa na si Johan at dali-dali nitong binuksan ang pinto. Palihim siyang napaismid. Obvious namang masyado itong excited na makita si Jamia. Pagkapasok ni Jamia ay naramdaman kaagad ni Hazel ang tensyon sa pagitan nila, lalo na nang sipatin siya nito mula ulo hanggang paa. Nawaring gusto ipagkumpara ang mga itsura nila. Ano bang laban niya? Wala pa siyang ligo. Hindi na niya naayos ang kanyang buhok dahil naglilinis siya. Samantalang ito ay bihis na bihis, maayos ang hanggang balikat na buhok at halatang mamahalin ng suot na kulay violet na bestida. In short, ang ganda-ganda ni Jamia kumpara ngayon sa kanya. Para tuloy siyang napahiya. Pinaganda niya ang bahay samantalang hindi mo lang siya naisipang magsuot ng maayos ng damit. Lumapit si Jamia sa kanya, nakangisi habang nakataas ang baba. Parang minamalit siya habang nanunot ang mga tingin niya. So, ikaw ang bagong may bahay ni Johan? Una, pinakilala ka niyang PA. Then, nilingon ito si Johan. Malalaman ko na lang na ikinasal na pala kayo? Ano bang palabas niyang ito ha? Jamia, sabi ni Johan na nilapitan ito at giniya patungo sa may swimming pool sa kasinanyasan siya na pumasok na sa kanyang kwarto. Ngunit hindi siya tumitinig sa kanyang kinatatayuan. Bakit ba siya matatakot kay Jamia kung yung kapatid nga nito na girlfriend ni Johan ay may basbas ang pagtira niya dito? Eto pa ba ang kokontra? Teka, ano bang pinaglalaban niya? Totoo namang wala siyang karapatan kay Johan. Palabas lang naman lahat ng tungkol sa kasalang naganap sa kanila ng lalaki. Hindi siya nito tunay na asawa. Mas lalong hindi siya nito tinuturing na asawa. Matatapos din ang palabas na to sa ayaw man o sa gusto niya. What if? Tahimik na ibinalik niya ang vacuum cleaner sa taguan nito saka nagmamadaling pumanik sa kanyang kwarto.
Naligo siya at nagbihis. Nagsuot siya ng sleeveless na bestida na bulaklakin. Simpleng-simple. Yung pwedeng pambahay pero pwede rin pang grocery. Pinatuyo niyang kanyang buhok saka ipinusod, maliit ang kanyang mukha kaya kahit anong hairstyle ay bumabagay naman sa kanya. Mas gusto lang talaga niya ang nakapusod ang kanyang buhok dahil may pagka-curly yun. Nangako siya na sa unang sweldo niya ay magpapariban siya, ngunit hindi niya nagawa yun sa dami ng mga utang na kailangan niyang unahin. At least ay nakabayad na siya ng kulang niya sa school. Ang pinag-iipunan naman niya ngayon ay ang tuition fee niya para sa darating na semester. Nangako kasi siya sa papa niya noong naghihingalo ito na kahit na anong mangyari ay tatapusin niya ang kanyang pag-aaral. Nagsiset aside din siya ng pera na gagamitin niya sa kanyang abogado. Next month ay magsasampa na talaga siya ng kaso laban sa kanyang madrasta at sa Raul Falcon na yon. Hindi na niya pwedeng patagalin pa yon. Siguro na may sapat ng mga nakalap ng ebidensya kahit na hindi niya mahanap ang kanyang cellphone. Nang matiyak na presentable ng kanyang itsura ay lumabas siya ng kwarto at nagtungo sa kusina para i-prepare ang cake na binake niya. Nasa may pool sina Jamia at Johan at naririnig niya na waring may pinagdidiskusyonan ng mga ito. Malakas ang boses ni Jamia, parang nagagalit kay Johan. O at alay may excuse, Johan. Pinakasalan mong babaeng yun para lang matakasan yung nambablackmail sa'yo kamo? Napailing si Jamia. Isang malaking kalokohan itong explanation sa kanya ni Johan. Kung hindi niya ito kilala, baka mapaniwala pa siya nito. But knowing him na walang kinatatakutan, imposible talaga. Tiningnan niya ito ng matiim. Alam ko, may iba pang malalim na dahilan kaya mo siya inalok ng kasal. Jamia, hindi ko kailangan magpaliwanag sa'yo. Pagkasabi nun ay mabilis na siya nitong tinalikuran. Sakto namang dumating si Hazel, may dalang tray. Bahagya lang itong tiningnan ni Johan saka nagpatuloy papasok sa loob ng bahay. Shit, Johan! Sigaw niya sa lalaki. Pero parang wala itong naririnig. Si Hazel ang pinagbuntunan niya ng galit na nararamdaman niya. After all, ito ang punot dulo ng pagtatalo nilang ito ni Johan. Nang ipatong ni Hazel ang dalang pagkain sa ibabaw ng mesa, ay galit na hinatak niyang isang braso nito. Gulat na napating nito sa kanya pero hindi niya ito kinakitaan ng takot. Bagkus ay sinalubong nitong tingin niya na parang anytime ay ready to na kung anumang ipupukol niya. Mas lalo lamang siyang nanggigil. Anong pinagmamalaki mo ha? Yung fake na kasal niyo ni Johan? Singal niya dito. Sumilay ang sangisi sa mga labi ni Hazel. Alam mo naman palang fake. Bakit parang takot na takot ka? Pabalang na tanong nito sa kanya. Sa labis na inis hindi na siya nakapagtimpi pa. Sinampal niya ito ng ubod ng lakas. Abat, mayabang ka pala talagang babae ka. Hoy, alamin mo kung saan ka lulugar. Alalay ka pa rin dito, tandaan mo yan. Nanggigigil sa inis na sabi niya dito. Hinawakan ito na isang kamay ang pisngi na sinampal niya saka tumingin sa kanya nang walang katakot-takot. Alam ko kung saan ako lulugar. Ikaw, alam mo ba kung saan talagang pwesto mo? Tanong ni Hazel sa kanya. Kaano-ano ka ba ni Johan para umasta ka ng ganyan? Pinamulahan siya ng mukha. Napakuyom ang kanyang mga kamay. Daig pa niyang sampal sa sinabi niyo ni Hazel. Ano bang papel niya sa buhay ni Johan para umasta siya ng ganito? Kapatid lang naman siya ni Samantha. Gigil na gigil siya. Hinila niyang buhok nito. Huwag kang mayabang! Sabi niyang ginuraan ito sa mukha saka nagmamadali na umalis. Iyak siya ng iyak na nasa loob na siya ng sasakyan. Pinagsisisihan niyang dinaan niya sa init ng ulo ang pakikipag-confront niya kay Johan. Pero hindi siya nagsisisi sa mga sinabi niya sa babaeng yun. Kung tutuusin ay kulang pang ginawa niya. Dapat ay ginudnud niya sa sementong babaeng yun para matauhan. Ano bang palagay nito sa sarili? Malalaman din niya ang totoong dahilan kung bakit pinakasalan ni Johan ang babaeng yun. Alam niyang may hindi ito sinasabi sa kanya. Did she confront you? Tanong ni Johan kinagabihan na naghahanda siya ng dinner. Sorry about that. Hindi ko naman kailangan magpaliwanag kay Jamia. As far as I know, wala akong ginagawang masama. Alam ni Samantha ang lahat. Tahimik lang si Hazel. Hindi niya sinabi ang kanyang palagay kung bakit ganun ang mga kilos ni Jamia kanina. Malinaw naman na may gusto ito kay Johan. Pinatong niya sa mesa ang pinggan at kutsara nito saka ang mga niluto niyang pagkain. Tatalikod na si Hazel nang marinig ulit ang magsalita. Hindi mo ba ako sasabayan? Hindi pa ako nagugutom. Matamlay na sagot ni Hazel saka pumasok na sa kanyang kwarto. Alam niyang hindi siya titigilan ni Jamia. Sumasakit na ang ulo niya sa dami ng mga problemang dapat niyang ayusin. Dinagdagan pa ng babaeng yun.
Pinagsisisihan niyang nilabanan pa niya ito kanina. Dapat pala'y nanahimik na lamang siya. Bakit ba lapitin siya ng gulo? Samantala, tinangka ni Lily na pumasok sa kumpanya ni Johan, ngunit kahit anong palusot ang gawin niya ay hindi siya papasukin ng mga security guard. Talagang nakaban na siya doon kaya wala siyang nagawa kung hindi abangan na lalaki sa labas ng establishment. Bawat dumarating na sasakyan ay sinisino niya kung siya ang nasa loob kasi hodang magmukha pa siyang tanga. Kinaladkad na nga siya ng guard palabas at sa galit ay sinigawan niya to. Pero wala siyang nagawa na ipagtabuyan siya ng mga ito palayo kung kaya't mangyak-ngyak na pumasok siya sa convenience store na katabi ng building. Pinipigilan niyang umiyak, nagmumukha na siyang kaawa-awa sa itsura niya ngayon. 100 piso lang ang laman ng bag niya. Hindi siya sanay sumakay sa jeep dahil palagi siyang nakataksi. Ngunit napilitan siya kanina or else hindi siya makakarating dito. Kaya naman ang gulo-gulo tuloy ng buhok niya. Gusto niya mapaiyak sa sitwasyon nilang mag-ina ngayon. Hindi ganitong buhay ang pinapangarap niya. Kung hindi sinira ni Hazel ang mga plano niya, buhay reyna sana siya ngayon. Pagbabayaran ng babae yun ang nangyaring ito sa kanya. Hindi niya papayagang maging masaya ang mga yun. Mas lalong hindi siya makakapayag na ganito lang ang kahihinatnan ng mga plano niya. Kumakalam ng sikmura niya. Kape lang ang almusal niya kaninang umaga. Nasaan na bang tatay niya? Saan ito dinala ang pera? Nagpalinga-linga siya at pasimpleng kumuha ng sandwich at coffee sa machine. Lalabas na sana siya nang sitahin siya ng isa sa mga staff doon. Natigilan siya. I'm sorry. I forgot. Pasimpleng sabi niya. Inalis niya ang 100 sa bag at binayaran ng hawak na pagkain. Hindi niya alam kung sapat yun pero nag-alala siya kung paano pa siya makakauwi sa bahay mamaya. Excuse me. Ana isang babaeng lumapit sa kanya. Nangunot ang noo niya, pinasadahan niya ito ng tingin mula ulo hanggang paa. Bakit? Ana yan tinaas pang isang kilay. Ngumiti ang babae sa kanya. Namumukhaan kita. Hindi ko alam kung natatandaan mo ko. I'm Rose Ann. Pinsan ako ni Hazel. Hindi ba ikaw yung kinakapatid niya? Dumilim ang mukha niya. Hindi mo ko kaaway, dinig niya sabi ng babae. Baka nga iisa lang tayo ng kinabibisitan eh. Anitong napangisi. Hindi ba ikaw yung nagpupumilit pumasok sa Montifalco Corporation noon? Yung dating girlfriend ni Sir Johan? Natigilan siya. Muli niyang sinipat ang babae. Bakit ang dami mong alam? Sita niya rito. Hindi siya pwedeng basta-basta na lang magtiwala. Hindi niya alam kung anong motibo ng babaeng ito. Muli niyang ibinalik ang atensyon sa kinakaing sandwich. Wala akong oras makipagtsismisan. Bumalik ka na lang sa trabaho mo, mabuti pa. Pasupladang sabi niya dito. Alam kong hindi kayo magkasundo ni Hazel at kagaya mo, naiirita rin ako sa kanya. Gaya nga nasabi ko, hindi mo ko kaaway pero pwede mo ko maging kakampi. Makahulog ang sabi nito sa kanya. Natahimik si Lily, kunot noon niya itong tiningnan. Inis na inis ako sa babaeng yun, kwento nito sa kanya. Maraming beses na niya akong pinahiya, kagaya no isang araw. Kinulong niya ako sa banyo pagkatapos sinabunutan. Siya itong may kasalanan pero siya patong kinampihan ng boss namin. Hindi siya nagsasalita. Kahit nanggigigil siya kay Hazel, alam na hindi ganun ang personality ng dalaga. Malamang ay gawa-gawa lamang ng babaeng itong kwentong yun. Napangiti siya, mukhang magiging kakampi nga niyang malditang ito. Sabi nga, birds of the same feathers flock together. Magaling ka rin magsinungaling. Napapailing na sabi niya dito, saka napaisip. Ibig mong sabihin, mainit na dugo mo sa babaeng yun? Oo, mga bata pa lang kami, hindi ko na siya gusto. Anang babae sa kanya. Bakit? Dahil ba maganda siya at pangit ka? Diretsong tanong ni Rose Ann dito. Natawang babae. Yan din bang kiniinisan mo sa kanya? Maganda siya at pangit ka? Wala rin kagatul-gatul na tanong ni Lily sa kanya. Pinamulahan siya ng mukha. Sinong babaeng to para sabihin siyang pangit siya? Excuse me, hindi ako pangit. Yamot na sabi ni Rose Ann dito. At least ako, aminado akong pangit ako. Kibit-balikat na sabi ni Lily sa kanya. Yan sigurong pagkakaiba natin. Gusto na niya itong sabunutan, sinisira nitong araw niya. Wala ako sa mood makipagbiruan, matabang na sabi niya dito. Wala rin akong balak na makipagbiruan. Inumpisahan mo, sinabi ko lang kung anong palagay ko. Matapang na sagot nito sa kanya. Huminga siya ng malalim. Bueno, ano bang pakay mo? As you can see, wala kang mahihita sa akin dahil wala naman akong pera. At kung asar ka kay Hazel, problema mo na yon. May sarili akong problema at bakit hindi tayo magtulungan? Gusto mo mabawi ang boss ko sa babaeng yun, hindi ba? Tanong ito sa kanya. Ang gusto ko lang naman ay makaganti sa Hazel na yon.
Dumukot ito ng papel at ballpen sa bag saka sinulat doon ang phone number nito. Tawagan mo lang ako kapag nasa mood ka na makipag-usap sa akin, okay? Sabi nitong inabot ang papel sa kanya at lumabas na ng sabing convenience store. Napatitig siya sa phone number nito. Samantala, nalaman ni Hazel mula kay Johan na ilang beses tinangka ni Liling pumasok sa loob ng establishment kaya binalaan siya nito na mag-ingat dahil may palagi itong nagmamasid-masid lang ang stepsister niya sa tabi-tabi. Dumaan lang ito sa opisina nito pagkatapos ay niyaya siya nito mag-shopping. Nagulat siya nang ipamili siya nito ng magagarang damit. Pabiro pa nitong sinabi sa kanya na since nag-level up na raw from pagiging personal assistant sa pagiging may bahay ang papel niya ay kailangan na rin daw mag-level up ang look niya. Noong una'y tumututol pa siya, ngunit mapilit itong bumili siya ng mga magagandang damit. Ibagay raw niya ang pananamit niya sa bago niyang titulo. Hindi na lamang siya nakipagtalo pa, total ay pera naman itong gagastusin ito. Pero pinaalalahanan niya ito na malapit nang matapos ang kasunduan nilang ito kahit bakit pa ito mag-aaksaya ng oras na ipamili siya. Matapos siya nitong ipamili ng mga magagarang damit ay dinala siya nito sa parlor. Nagpa-pedicure at manicure siya. Hindi niya alam kung matutuwa sa ginagawang ito ni Johan. Hindi naman nila kailangan seryosohin ang palabas na to. Ang mahalaga ay mahuli ng pumatay sa papa niya at matapos na rin kung ano man ang problema ni Johan sa pamilyang yon. Nang matapos sila sa parlor ay dinala siya nito sa isang hotel kung saan nagpa-reserve daw ito ng dinner para sa kanilang dalawa. Nagulat pa siya nang may abogado itong ipakilala sa kanya. Ngunit mas nagulat siya nang i-announce nitong mga plano. Isasalin mong lahat ng mga ari-arian mo sa pangalan ko? Tanong ni Hazel habang binabasa ang dokumentong pinapirmahan ng abogado nito sa kanya. Pero bakit? Naguguluhan tanong niya. Ayaw niyang pumirma hanggat hindi malinaw para sa kanyang mga dahilan nito. Si Attorney Mendez nang bahalang magpaliwanag sa'yo. Tipid na sagot ni Johan sa kanya. Kunot noong napalingon siya sa abogado nito, huminga ng malalim si Attorney Mendez. May kutubi siyang ito ang totoong rason kung bakit siya inalok ni Johan ng kasal. Ang hindi niya alam ay kung bakit kailangan itong isalin sa pangalan niyang lahat nitong mga kayamanan. May taning na ba ang buhay nito? O baka naman ninakaw nitong lahat ng kayamanan nito kaya gusto nitong ipatago sa kanya? Tahimik lang siya habang nagpapaliwanag ang abogado sa kanya. Pero sa dami ng mga sinabi nito ay parang wala siyang naintindihan. Basta ang malinaw lang sa kanya, ito ang totoong pakay ni Johan kaya siya nito inalok ng kasal. At ewan ba niya kung bakit kahit magulong isipan niya at ang daming tanong sa utak niya ay para siyang robot na napapayag na mga itong pirmahan ng kasunduang ibinigay ng abogado nito sa kanya. Pakiramdam ni Hazel ay ginagamit siya ni Johan at heto naman siya parang tanga nagpapagamit dito. Habang papauwi niya sa bahay ay kung ano tumatakbo sa isipan niya. Are you alright, Hazel? Tanong ni Johan sa kanya nang makarating sila sa bahay at mapansin nito na para siyang tulala. Sino ka ban talaga? Paano ka nagkaroon ng ganun karaming kayamanan? Sa wakas ay nagkaroon din siya ng lakas ng loob na itanong dito. Anong gagawin mo kapag sinabi ko sa iyong masama akong tao? Kapag nalaman mong kriminal ako? Tanong nito sa kanya. Hindi kita huhusgahan pero kailangan maintindihan ko. Halos paanas lamang nasagot niya dito. May pait sa mga labing umiti ito. Kumuha ito ng alak at 2 baso saka hinila siya sa may pool. Kung willing kang makinig, ikakwento ko sa iyong lahat. Sabi nito sa kanya. Hindi siya tumutol nang igiya siya nito paupo sa gilid ng pool. Minuksan itong alak kasi nalina ng 2 baso saka ibinigay nito sa kanya ang isa. Tinanggap naman niya yon. Palagay ni Hazel ay kailangan din niya uminom para hindi siya mabigla sa mga malalaman niya mula dito. Nang maambush ang parents ko, naging pariwara ng buhay ko sa Amerika. I did not know what to do. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Hindi ko alam kung sinong kakampi or kalaban. Alam ko maraming naghahanap sa akin kaya tinago nila ako sa Amerika at pinalitan nilang identity. Hanggang madiskubre ko kung bakit sila pinatay. Ang father ko palang nakapagbukas na isang lihim na matagal na nakatago. Nalaman niyo na nasa pwesto kaya para matahimik sila, tinambangan sila ng mga tauhan habang pauwi ng bahay. Ramdam ni Hazel ang sakit ng kaloobang nararamdaman ni Johan habang nagkakwento ito sa kanya. Yung USB na pilit kinukuha sa akin ni Raul Falcon, nandun lahat kung paano nila plinanong i-assassinate yung senador. Hawak mo na pala yung USB? Tumango siya. Natagpuan ko nung isang halughugin ko muli yung bahay niyo, sabi nito sa kanya. Yung phone ko, nahanap mo rin ba? Kaya ako sinuyo si Lily noon dahil alam ko anak siya ni Raul Falcon. Wala naman akong balak seryosohin ng babae niyon.
Hindi ko alam na pinagplanuhan na rin pala ako ni Raul na yon. Hindi ko alam kung paano niya nalaman na akong nawawalang anak ng mga Bentancur. Nadiskubre rin niya kung gaano ako kayaman, kaya binlockmail niya ako. Ilalantad niya raw ang tunay kong pagkatao kapag hindi ko pinakasalan ng anak niya. Napakurap-kurap si Hazel. Anong kinalaman ng USB para mapatahimik ang tatay ni Lily? Curious na tanong niya. Siya ang inutusan para iligpit ang senador. Natutup niya ang kanyang bibig. Pinangilubutan siya ng mapagtanto kung gaano kapanganib ang ama ni Lily. Nang malaman kong tunay na dahilan ng pagkamatay ng mga magulang ko, sumanib ako sa isang underground group. Ninanakawan namin ang lahat ng mga corrupt politicians at corrupt businessmen. May iba't iba akong identity ginagamit. May kasabot din kami mga nasa loob ng gobyerno. Mafia? Napahumindig na sabi niya. Isa kang mafia? Hindi makapaniwalang tanong ni Hazel dito. Ngayon ay naintindihan na niya kung saan nanggaling ang limpak-limpak nitong mga kayamanang nakatago sa iba't ibang panig ng mundo. Umiiyak na ito nang muling magsalita. Yun lang ang tanging paraan na alam ko para malabanan kung pumatay sa mga magulang ko at kay Samantha. Sabi nitong napakuyom ang mga palad at hindi ko sila titigilan hanggat hindi ko sila napapatumbang lahat. Napalunok si Hazel. Gaano ba karaming kaaway na tinutukoy mo? Tanong niya dito. Hindi lang isang pamilya, marami sila at lahat sila nakaupo sa pwesto. Sabi nitong muling tumiim ang mga panga. Kasama ng ama ni Lily. May kinalaban ka ba sa pagkawala niya? Umiling ito. Palagay mo ba basta ko na lang siyang ididispatcha nang hindi ko man lang napagbabayad sa mga pagkakautang niya sa'yo at sa tatay mo? Napahikbi na rin siya. Hindi niya alam kung bakit wala siyang maramdamang pagkadismaya nang malaman niya ang lihim na pagkatao ni Johan bagkus ay naintindihan niya to. At ewan na rin niya kung bakit bigla na lamang niya itong niyakap nang makita niya itong umiiyak. Epekto siguro ng alkohol to. Epekto rin siguro ng alkohol kaya pagkatapos niya itong yakapin ay nalikan niya ito sa mga labi. At epekto rin marahil ng alkohol kaya ganito kainit ang pakaramdam niya habang tinutugon ni Johan ang halik niya. Ni hindi siya tumututol nang hubarin nito ang suot niya at daling siya nito sa swimming pool. Buong puso lamang siya nagpaubaya sa bawat ginagawa nito sa kanya. Johan! Dahin niya nang sumisid at pumesto sa pagitan niya. Nakagat niya pang kanyang labi nang maramdamang pumasok ang dila nito sa loob ng kanyang pagkababae. Hindi niya alam kung saan ipapaling ang kanyang ulo sa nakakakiliti, nakakahilong sensasyong dinudulot ng ginagawang yun sa kanya ni Johan. Johan! Pumulupot ang kanyang mga hita sa ulo nito. Kaya pala siya nito pinaturo ang lumangoy ay para makapag-lovemaking sila dito sa swimming pool. Panay ang halinging ni Hazel habang niroromansa ng lalaki ang kanyang nananabik na pagkababae. Ano kayang gagawin ni Jamia para makuha si Johan? Ano ang magagawa ni Johan kay Hazel dahilan para maguluhan ang puso niya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.